Kilala ang lugar na ito bilang City of Stars. Alam niyo ba kung bakit? Dahil dito makikita ang malalaking TV stations kung saan maraming bituin o mga sikat na artista ang nagniningning sa entertainment industry. Pero dito rin matatagpuan ang tunay na star ng Quezon City, ang patron ng syudad. Ito ang National Shrine of the Holy Rosary, La Naval de Manila. Samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites. Tuloy po kayo dito sa National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary, La Naval de Manila. Itong titulo o pamagat ng Mahal na Birhen bilang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila, ito'y galing sa kanyang naging role o gampanin noong tayo ay sinasalakay ng mga Dutch noong 1646. So bakit La Naval? Kasi it refers to the seas of Manila, wherein we attribute the victory that the Philippines have won against the Dutch. So miracle of miracles na habang binabayo sila ng mga bala ng kanyon, walang tigil din naman yung kanilang pagrorosaryo. No? So kada bato sa kanila ng kanyon ay isang malakas na Ave Maria o Aba Ginoong Maria, walang tigil, walang patid. At dahil doon ay tinawag itong La Naval de Manila dahil ang Birhen ang nagtanggol sa mga sumusubok, no, na kunin itong ating bansa, ang ating mga karagatan. Kaya ang Birhen ang tagapagtanggol ng mga karagatan ng Pilipinas. Tinawag din itong Santo Domingo Church, no, sapagkat ang Birhen ay talagang nakatira siya doon sa Old Manila, sa Intramuros. Doon talaga nakaluklok ang kanyang altar bago pa mag-Second World War. So it is also well known that the Dominicans are entrusted. No, we are the custodians, we are the promoters of the devotion through the Holy Rosary. Ang Order of Friars Preachers ay itinatag ni Saint Dominic de Guzman. Ito ay kinilala noong December 22, 1216. At kalaunan, si Pope Honorius III ay nagbigay ng papal decree upang suportahan ang Order of Preachers. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario, bago pa siya makilala bilang Birhen ng La Naval, ay she is a virgin of conversions. No, una, yung mismong lumilok sa kanya na isang Chino na hindi Kristiyano Katoliko, no, through that religious experience, no, nung habang binabayo, no, ng pagkudkod, habang nilililok,
yung mismong imahe ng Birhen, nakarinig ang eskultor na ito na isang Chino ng boses ng isang babae na nagsasabing wag masyadong madiin, masakit. No? So from that experience, no, nakita na sa simula pa lang nang nilililok itong imahe na ito, it's very miraculous. Stories were told, no, that there was this one soldier who was really dying in a remote island. He is a Spanish soldier, no? And then nagdasal siya sa Panginoon na he just wanted to have a good and happy death, no? And then naka-recover siya, and then after his recovery, no, true enough, his prayers were heard, because when the man was about to die, no, he was able to have a good confession and he was able to receive the last sacraments. Ngayon sa parokya ng Santo Domingo, kahit pa noon, no, sikat na dito, lagi, no, ginagawa na yung Black Rosary. Pero ngayon, yung Black Rosary, di ba, yung inaakyat yung Birhen sa bahay and the family prays the Rosary together. But now last year, no, my predecessor, Father Mandy Malihan, no, they created yung parang BEC type, no. So the community would come in a particular area, in the street, in a mini chapel, in a basketball court, sa isang grotto, sa isang tindahan, sa palengke. Nag-iipon-ipon sila and they pray the rosary together. Mga bata, mga matatanda, mga busy na nanay. And then for some time, no, if they can invite the priest, they will celebrate masses, no. Meron din po kaming tinatawag yung aming dawn masses every first Saturday. So alam naman natin na ang unang Sabado ay nakalaan, dinededicate natin sa mahal na Birhen. 1952 nang lumipat ang Santo Domingo Church mula Intramuros patungo sa Quezon City. At makalipas ang 2 taon, ito'y idineklarang National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary. Ngayong 2023 ay ipinagdiriwang ng buong lungsod ng Quezon at ng National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval yung 50th year kung saan nagsimula, no, from the initiatives of the people, from the common people, from the initiatives of the local government na pinitisyon nila ang Roma, nakiusap sila, umapila sila sa Roma na sana ang Birhen ng Lanaval ay ang maging patron ng Quezon City, no? And true enough, it was approved by Saint Pope Paul VI, no? We must sow the seed, not hoard it. Isa ito sa mga turo ni Santo Domingo, kaya dito mismo sa parokya ng Santo Domingo ay mayroong mga mumunting pagpupunla ng pag-asa, ngunit umaani ng mayamang bunga. Okay, ang beneficiary po namin sa SHEG ay yung mga buklod dasal namin o yung bukluran na itinayo ng Basic Ecclesial Community. So sila po ay 32 groups consisting of more than 500 families. Meron po itong 4 na layunin. Ang una po yung economical, kasi po magsisave sila para po din sa kanilang grupo. Ibig sabihin yung sinisave po nila ay gagamitin din po nila. Pangalawa po yung political, dapat po nakikilahok yung mga family ng BEC sa political system po. Pangatlo po yung social aspect. Ito na po yung social aspect naman po. Halimbawa po merong
yung pag mag-opening ng school, yung brigada eskwela, yung mga nanay po, kung nasaan yung mga anak nila, ay tutulong din po sila. At pang-apat po yung spiritual. So yung spiritual naman po, ito po yung binibigay ng parokya para doon sa mga nanay. Ito po yung basic na kailangan po bilang makapamuhay bilang isang komunidad po. Isa pong pinakamaganda rin po dito yung i-empower po natin yung mga kababaihan. Kasi po, hindi po kami ang mag-handle, hindi po yung parokya. Sila po mismo within their groups, sila po yung mag-handle ng finances nila, silang mag-handle ng meeting nila, silang mag-handle ng rules nila according sa gusto po ng family. So, bawat buklod dasal po, may iba-ibang pamamaraan. So, ngayon po, meron po kaming 70 families na nasa SHIEG. Ngayon po, may batch 2 po kami. Ito naman po yung sa mga BEC. Kasi 32 groups po ang BEC. So, umpisahan po namin ulit. Batch 2 naman po yung aming gagawin para po sa aming self-help group. You are my companion and must walk with me. For if we hold together, no earthly power can withstand us. Winika ito ni Santo Domingo sa kanyang kaibigan na si Saint Francis of Assisi. Ito rin ang ipinararanas ng parokya sa mga pamilya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ito po ay tinawag na hapag kasi ito po yung pamamaraan ng ating programa sa social services na pinagkakaloob natin sa ating mga parishioner, lalo na sa mga pamilya na napapaloob sa ating parokya, na ito yung hapag na parang binibigay natin sa kanila yung tulong na usually food. Kaya tinatawag nating hapag ni Santo Domingo. Yung kasama po doon sa aming mga pinamimigay, ito pa yung mga food packs. Usually po, bigas, mga canned goods, noodles, at saka kung ano pa yung mga natatanggap namin na mga donation doon sa mga sponsor namin. In return naman, active po sila lahat ngayon sa mga area masses namin, yung mga parishioner na beneficiary namin ng hapag ng Santo Domingo. Nararamdaman ng mga tao yung presensya ng mahal na ina kasi makikita mo doon yung partisipasyon nila doon sa procession. Parang hindi mo walang word na ma-express yung kanilang kaligayahan kasi nakikita mo nandyan sila lahat eh. At saka malaking tulong yung pagdadasal nila ng rosaryo araw-araw, yung buklo dasal namin na programa na isa sa mga beneficiary ng hapag ni Santo Domingo. Yun yung nakakatulong talaga sa kanila, yung pagdadasal ng rosaryo araw-araw. Bukod sa preaching, study o pag-aaral ang isa sa mga pillars ng Dominican spirituality. Kaya naman ang pagtutustos sa pag-aaral ng mga kabataan ay isa rin sa kanilang mga programa. Yung scholarship ng parokya po, ang beneficiary po nito ay yung mga BEC SHIEG member po. Kaya po, isa po kasi sa pinakamaganda pong maibibigay ng community or ng parokya ay yung pag-aaral po. Ito po ay scholarship na hindi patalinuhan po. Ito po yung scholarship para sa mahihirap. Hindi po mahalaga yung grades na matataas. Ang mahalaga po rito yung makapagtapos yung member po ng SHIEG para naman po pagkatapos niya, matutulungan niyo po yung mga kapatid niya. After 5 years na po, makatulong po yung kapatid niya, tutulong naman po siya ngayon sa parokya. Para po yung cycle po ng scholarship ay tuloy-tuloy. At ang total po na napag-graduate mo namin ay 40
40 na ano, sila po ay, yung iba po ay nag-asawa na at tumutulong na dun sa family. Ngayon pong year 2022, kasi walang graduation, tsaka 2023, 14 po yung aming newly graduates po. At sa akin pong, meron po kaming siguro 4 na cum laude, meron po kaming isang summa cum laude, at yung isa po namin meron po kaming civil engineer po na fourth place po sa board exam. October 5, 1907, ang Our Lady of the Holy Rosary ay naging canonically crowned at ito'y naging isang napakahalagang pangyayari sa unang dekada ng 20th century sa bansa. Ang pista dito sa Santo Domingo Church ay ginaganap tuwing linggo, pinakamalapit sa pista ni Santo Domingo, first Sunday of August. Ito po yung pista ng parokya. Nagkakaroon ng mga pagbibigay ng mga sakramento, binyag, kasal, kumpil, to increase the population of the faithful here in our parish. While the feast of Our Lady is celebrated second Sunday of October. And ang pinagdiriwang namin iyon, in 10 days, gaganapin yung unang araw ay yung enthronement. Wherein the Virgin is in all her majesty, she is put to her right place, to her throne. And then the following day, the novena starts, so 9 days of prayer and Holy Eucharist. So yung prosesyon ay hindi lang ang Birhen, nauuna ang mga Dominicanong santo o yung mga santo ng Rosario, wherein these holy men and women have really lived their lives in devotion to the Blessed Virgin Mary through the Rosary. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mananampalataya, ang aming mga kababayan, kahit ang ibang mga taga-ibang lugar, na pumunta at bisitahin ang Birhen ng La Naval dito sa kanyang altar sa Santo Domingo Church dito sa Quezon City. Marami pong mga pagpapala, mga panalangin sinagot sa pamamagitan ng tulong at pagdadasal para sa atin ng mahal na Birhen. Siya mismo yung nakikiusap sa Diyos. Siya mismo yung lumalapit para sa atin sa Diyos. You are always welcome here at Santo Domingo Church, the National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary, La Naval de Manila. Madalas makikita sa imahen ni Santo Domingo ay mayroong aso sa kanyang tabi. Ito ay mula sa kwento na ang kanyang inay na naginip ng isang aso sa kanyang sinapupunan na may tangay na sulo na ang ibig sabihin ay to set the earth on fire. Katulad ng mabilis na pagkalat ng apoy, naging malawakan din ang paglaganap ng debosyon sa Santo Rosario maging sa kasalukuyan. Salamat kay Santo Domingo sa pag-akay niya sa atin patungo sa mahal na ina ng Santo Rosario. Ako po si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites!